76. May pan-labor na din. Kung meron akong kukunin na mga bibigyan ko ng love gift kasi meron akong mga isasama sa camp, sa teens camp, 1,700. Yung mga gustong sumama, bibigyan ko ng trabaho. Magpapala. Kahit bigyan ko ng 500 yun, basta kasama naman sila sa camp. 500 kada araw, di 1,000 na. Dalawang araw eh. So, yun po. Pag-pray nyo yung teens camp din, May 18 to 20. Yan po ay sa Mexico, Pampanga. At nagpipray tayo na may mga teenager na magsuko ng buhay sa Panginoon. Man. No? Yun ang ating pag-pray kasi that is our desire. I don't know, pero I think Pastor Ben is a teenager when he committed his life in the full-time ministry. Parang 17 years old, Pastor Ben ka, o 18? So, 18 po, kaya Pastor. 18 years old ba? Opo. O yun, tinan nyo, 18 years old. Teenager po ito ang ating camp. 13 to 19. Kaya gusto kong, ako, pa-20 na ako nung ako'y, I think 20 years old na ako na magsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya gusto kong may tawagan ng Diyos sa full-time gospel ministry. After senior high school, full-time sa Bob Jones Memorial Bible College o sa BCBBI natin. BCBBI muna para madali muna tapos saka natin pahirapan sa BJ. Ayan. Di ba, Andre? Yes po, Andre, mahirap talaga, mahirap po. congratulations, nakapasa ka. Yung Burmese dito, di nakapasa eh. Nag-music, hindi nakapasa. So, marami nag-apply pero hindi yata nakapasa. Marami din hindi nakapasa sa music audition. So, yun po. Kaya, okay. Alam nyo, sa totoo lang, napakadami nating mga pagbibigayan. Pero alam po ninyo, alam nyo, we are doing this not for 1 year only. We are doing this for how many years? Sa Rasal Kaima, siguro almost 10 years you are doing this. Mga giving. Dito sa San Nicolas, alam naman ninyo na we have many giving dito. Alam ni Sister Bita, ang aming sobre ay maraming nakalagay na kung ano-ano. My workers, my vehicle, my first fruit, my faith promise mission giving, my love gift, love offering, my for workers, my tithes. Sa dami na yan, wala namang naghihirap dito. Alam nyo, ako'y nagpapasalamat pa sa Panginoon kasi talagang sa totoo lang, I'm so blessed. Blessed ang church. At ewan ko, parang hindi yata pinayagan ng Panginoon, ayaw ng Diyos mamroblema yung mga nagbibilang ng pera dito eh. Sister Bita kasi, salamat kay Sister Bita, talagang minsan nahihirap. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa napakalaking bagay talaga na yung mga nagbibilang na yan. Ito yung sasabihin ko lang po sa inyo, just to thank the Lord for all the financial committee member. Ito yung sasabihin ko lang, Pastor Ben. Sister Bita, allow me to tell it, akin munang ikwento, akin munang i-close itong aking kwan. Narin naman, Sister Bita. Alam nyo yung mga nagbibilang ng pera sa church, kasi pinag-uusapan natin giving dito ngayon eh. Malaking bagay yan. Sa amin, malaking bagay yan. Sister Bita, Ate Alice, Ma'am Jazz, lahat na nagbibilang diyan. Salamat sa Panginoon. Yung mga yan, pagka kulang talaga ang pera, may matrix yan. Ang ibig sabihin ng matrix, mayroong halimbawa, ganito lang pumasok na pera sa goal. Ang goal halimbawa ay 40. Ang pumasok lang na pera sa goal na 40,000 pesos ay 40% lang. Alam nila may matrix silang ginagamit. Pag sumagad lalo, halimbawa sumagad ng
ang pumasok like 10% o 15%. May ganyan kasi sa church eh. May ganyan po mga giving. Minsan pumapasok lang. Halimbawa, ang goal mo ay 40, ang pumasok lang ay 10% ng 40,000. Eh, magkano lang yun? 4,000 lang yun. Di ba? Paano hatiin ng mga kuha niya, ng mga financial committee member? May metrics sila. Pero bukod pa dyan, iyang mga financial committee member, may mga tungkulin yan. Hindi lang magbilang, kundi magme-message yan. Alam ko ginagawa ni Sister Vita eh. No, dyan naman siya, pero sasabihin ko yun. Dahil alam kong ginagawa niya. Minsan yan, pagka alam niyang mga pastor ay, at mga manggagawa ay, ang natanggap lang kaperanggot. Magme-message yan sa mga katsokaran lang niya. Uy, kayo naman ay kuwan, si pastor, si mga manggagawa, ganito lang natanggap niyan. Eh, minsan kami dito sa church, minsan ay nabibigla, may darating. No, may dalang ulam, may dalang isda, may dalang bangus, may dalang bigas. So, ano nyo, yan ang isa sa mga dapat ay sana maintindihan din ng mga kuwan, ng mga nagbibilang ng pera. Kung gusto niyo magtanong ng ginagawa po dito, kay Sister Vita, siya po yung lahat ng gumagawa ng paraan. At yan ay madami ding naabono, hindi ko lang alam kung na-refund. Hindi ko na alam yun. Siya na bahala dun eh. Hindi ko alam kung na-refund ba niya o hindi. Basta ako ang ibig ko sabihin ganito. Pastor, anong ibig mo sabihin dyan? Alam niyo yung mga nagbibilang ng pera. Those who collect and assign to or the financial of the church ay mga trusted people yan. No, kaya nga po dito sa ating lesson dito sa 2 Corinthians, may mababasa ko yun dyan na ganito. Ito, pakikita ko sa inyo ha. Yan, nakashare na ako eh. Ito. Yan. Verse 20 at saka 21 ng 2 Corinthians chapter 8. Basahin niyo Bible niyo. Okay, please, pakibasa mo Andre. 2 Corinthians chapter 8, 20 to 21. Okay po. 2 Corinthians chapter 8, verse 20 to 21. The scripture says, avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Okay, take note the word, ano. Sabi niya, avoiding this, that no man should blame us in the abundance which is administered by us. Iyang sinasabing administered by us, that is financial collection. Ano, na ipinamahala ni Paul kay Titus. Okay? At ang sabi niyan, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Anong ibig sabihin? Those who handle the church finances should have integrity. Yan ang ibig sabihin yan. So, yung bang alam nila, they are honest, kahit nga piso, kahit 2 piso, kahit 20 piso, they check it. No? Minsan yung aming pag-o-offering, alam ni Sister Vita yan, may sobre, may nakalagay kung magkano price, pero walang laman. Alam ba ninyo yun? May ganun sa church. Pero yung mga financial committee, ang trabaho niyan, isa sa ginagawa ni na Sister Vita, tatawagan agad yun. Hoy, brother, may nakalagay ka sa sobre na amount, pero walang laman yung sobre mo. So, na-check namin agad. Okay. For you to understand it very much, sa church, talagang minsan may nawawalang pera. Alam nyo, ito hindi lang sa church dito sa San Nicolas nangyari that when they check the envelope, there is no money inside, but there is an amount written. Okay? Doon sa isang church din, na pinanggalingan ko, ganoon din. Na, yung tithes ng mga membro, pag chinek, sinabi, ganito yung binigay ko, bakit wala akong nakalista? So, yun po.
So dito sa San Nicolas, nahuli namin yan. Kasi tinirak namin yung kwan. Kaya mahirap yung mga kumukuha ng offering na imbang hindi mo pa kilalang masyado. You should know the offering plater. Ngayon dito, wala nang offering plater, Sister Vita, naka-box na eh. Lalapit ka na lang sa box, 2 box yun. Isa sa likod, isa sa harap. Doon ka na lang maghuhulog. No, para wala nang abot-abot pa. Para wala din sukli-sukli. Minsan kasi may nagpapasukli. Alam ba ninyong may nagpapasukli pa sa offering? Hello? Amen. Are you listening? Pastor, totoo ba yun? Naku po. Nung araw kasi, sa Kalumpit nung araw, sa Christian Baptist sa Kalumpit, ako na ang pastor, ako na ang preacher, ako na taga-ayos, ako na taga-linis, ako pa taga-kuha ng offering, ako pa song leader. No, ako lahat eh. Talagang minsan may nagpapasukli, matan ng, sabi ng pastor, pasukli nga po, ito lang po kasi yung bibigay ko wala po akong barya. Doon pa sa offering nagpasukli. No, that is reality. Minsan, there are people who did that. Christian who did that. Pero dapat hindi ganun, ano? Kaya ngayon, anong araw, merong mga nawawalang pera. Kaya ko binobrout out ito sa inyo kasi ang gusto ko lang maintindihan nyo ganito. Maging maingat tayo sa paghahawak ng pera. Let us be, ika nga, yung po bang Amen, careful Pastor Ben. in handling money. We must be careful. Yan pong mga financial committee katulad na Sister Vita dito ng araw. Napakaingat niyan. Yan inihinga ko sila ng report din. Pagka may tanong ako, tinatanong ko sa kanila. Pagka yung mga tithes ay parang kulang, minomonitor nila tapos tinatrack nila, bakit nagkukulang yung tithes? Bakit, ayun, sinasabi nila doon sa nagbigay, tinatawagan, sister, brother, you have written this amount but hindi namin nakita yung pera sa loob. Ganun yan. Yan habang nagbibilang, tinatawagan na yan. Kasi may cellphone na naman Para malaman. Yung isa, hindi po, meron po ako. Nalaman. Tapos, tinignan namin, bakit? Nasaan ang pera? Nasaan yan? At saka bakit, ang nawawalan lang ng mga tithes, yung malaking magbigay. So, ibig sabihin, yung nangunguha ng yan ay yung offering plater yan, kuwan, ang to, alam niya kung sino may nagbibigay na malaki. Kaya nadudukot yung pera. May blackboard kasi sa likod nang matrace namin, pinasubaybayan ko lahat ng offering plater, ayun, may nakita nasa likod, pagkatas binubutbut yung offering. Ika nga ay, binubuklat, i-open the offering, ano ba yan? Envelope. Tinitingnan pa nga lang, tapos ino-open niya at yun ang kinukuha niya. Na-trace namin, kinausap kong personal din yun. Hindi ko makakalimutan, sa Walter Mart ko kinausap yun. Niyaya ako sa Walter Mart. And then tinapat ko siya, sabi ko, Brad, magtapat ka. Alam na namin may nakakita na sa'yo. Kung i-deny mo to, tatawagin ko yung nakakita sa'yo. Sabi ko, aminin mo na lang. Kasi ako, ganyan ako po pagka may katibayan ako, alam ni Bernard yan, alam ng mga dito sa church. Huwag ka na magsinungaling kasi may pruweba na ako. Ba't ka pa magsisinungaling? Sabi, aminin mo na lang. Para dumali, alam nyo, pag didisipline nila, timatagal pagka dinideny. Pagkatapos, pagka dininay, yung tao, paharap mo sa kanya, magkakahiyaan na. Dumadami ang involved. Sa halip, yun na lang nagkasala at saka si pastor nakakaalam, nagtatawag pa ng mga 3-4, di kumakalat pa yung problema niya. Sabi ko, kung ikaw ay kumuha niyan, aminin mo na lang. Totoo ba? Inamin naman. Sabi ko, sige. Disiplina kita. Hindi ko napapaalam yan. Kasi ilan lang naman nakahuli sa iyo. Kami nakahuli sa iyo at saka yung mga nagbibilang. Sa amin na lang, pero didisiplinahin kita. Inalis ko yun sa leadership. Dinisiplina yun. Okay. Bakit ko sinasabi? Ano nyo dapat, Pastor Ben, Preacher Edmond, Preacher Marco Paranya, at saka si Preacher Benji.
Kayong mga nasa Abu Dhabi, be careful. About church finances. Alam nyo, if the Pastor Ben, give you authority or give you responsibility, please take care of that responsibility. Kasi mapapahiya lang kayo pagka may nangyari sa pera, kawawa kayo dyan. Diba? Sa Switzerland, ganun din po. Sina Brother Joel, bago yung gawain sa Switzerland, may box diyan and see to it na meron check and balance. Kasi hindi po natin may aalis. It is always a problem in the church. When the money is there, laging merong gustong mag-interest. So ang atin ay ganito, be careful lang. Kasi itong sinasabi ni Saint Paul about integrity, providing honest, di ba? Things, So let us be honest when it comes to giving, At saka doon po sa sina Pastor Ben, sina Pastor Jake, be careful in assigning people na hindi nyo pa masyadong kilala. Ako, natuto na ako diyan. Kasi ako, syempre leader tayo, we tend to trust people. Talagang ganun. Pag hindi ka naman magtatrust, hindi ka magre-risk to trust people, how can you build a leadership, di ba? Pero let us always anticipate na there are people who will not be honest. Talagang ganun. Kaya lang bantayan ninyo, tao ninyo. Kaya simula noon na kami nagkukuhan dito, simula na nangyari yun, talaga nagpabantay na ako. Kahit na mga leader yan, binababantayan ko na yan. So, kasi, mahirap eh. Hindi natin alam, mga leader pala itong main sa isang church, associate pastor pa ngayon nangunguha ng pera eh. So, offering din yan ha. So, offering. Kaya, let us be careful dyan. Ako, alam nyo, God has given us opportunity to serve Him with our finances. Yan ay pagkakataon binibigay sa ng Diyos. Alam nyo, the truth is, God doesn't need our finances. God doesn't need our finances. God doesn't need your treasure. Kasi He owns everything. He owns heaven and earth and the fullness thereof. He owns it. Hindi niya kailangan. Pastor, bakit po tayo pinagbibigay ng Panginoon? Bakit po sinasabi na give and ye shall receive? Bakit po sinasabi, ano tawag ito? Those that give bountifully shall reap bountifully. Para kanino ba yung giving? No, number one, it is for the praise of God. Number two, it is for you to be blessed by God. Okay, yun lang po ang purpose ng giving eh. Through our giving, we glorify God. But through our giving also, we are blessed. Okay, kaya tayo, kung alam naman niyo sa buhay niyo, God bless you, hindi naman ka pinagkunan. Ba, nag-commit ka lahat na nakalista diyan sa commitment niyo sa sobre, nagbigay ka lahat diyan. Kahit ba kapira-kapiraso lang 'yan, but you committed to give, halimbawa for this salamat sa Tanay House Church natin, salamat sa Binalonan, na nagbibigay kayo diyan kahit 5 dirhams, 2 dirhams, di ba? It is not for God to be rich. God is rich already. But for you to be blessed. At kayo bilang mga nagbibigay sa Panginoon, you know the blessing of the Lord in your life. Diba? You know the blessing of the Lord in your life. Talagang totoo, mag-iintay ka lang. But the Lord will bless you. Diba? The Lord will bless you. No, your trabaho, your job will be blessed by the Lord. Maging masinop lang kayo. So, and the Lord will promote you naman. Ang Diyos ang magpo-promote sa inyo. Diba? Baka hindi po ninyo alam, ang una pong trabaho ni Pastor Ben, diyan sa
sa public, ano ba yan? Highways ba yan? Eh, ang sweldo niyan ay 700 dirhams lang. Hindi naman mapapapunta pamilya niyan yan. Diyan. Pero alam niyo, because of, siyempre, his commitment to the Lord, his faithfulness in his stewardship, ano, God, allow his family to be there. The Lord make sure to uh, to give him all the ways para madala niya si Kiana. No, kasi at that time, sabi ko kay Pastor Bernard Cati, I will ask you to go back here in the Philippines if you cannot bring your family there. Kasi hindi ako naniniwala nagmi-mission tapos iwalay kayo ng pamilya mo. No. Wala namang problema, mabait naman Sister Vita para alagaan si Kiana, pero that is not that God's design for family, and that is not God's design for mission. God's design for mission is that the family is in the mission field. So nadala niya 700 dirhams hanggang sa, siyempre, nagtatapat ka sa Panginoon eh. And the Lord bless him na. Di ba? Eh, may gagawin ng Diyos din sa inyo? Opo. Di ba? Just be faithful in your stewardship. Just be faithful in your Christian giving. Ano? So, yung naririyan, akin na lang re-review yan. God's grace enable us to participate faithfully in giving, in spite of affliction and poverty, even in times of great needs. At totoo po yan. Ang example ni St. Paul dyan ay ang mga Macedonian churches. Okay? They are in deep poverty, in great affliction, but they were able to give to the Lord cheerfully, And that is because of the grace of God. So you can give whatever it is, your tithes, your first fruit, your commitment to the church, house churches na pinagagawa natin. The Lord will bless you. Just be faithful. Don't murmur. Lahat ng binigay nyo, alaan niyo sa Panginoon na yan. At ang Diyos ay babalikan kayo ng blessing. Diba? Mission pa yan. May pangako, may declaration si St. Paul, in the presence of God. But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. You are supporting mission outreaches. You are supporting Tanay House Church. You are supporting Binalonan House Church. You are supporting ECBC. That is mga churches. You are supporting Switzerland. That is mission. Ang declaration ni St. Paul sa mga giver for missions and missionaries is, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. That declaration of St. Paul is very very nakakatakot Nakakatakot yan. Baka hindi tutuhanin ng Diyos yan. Pero very confident si St. Paul eh. Why? Because he really experienced it in his life. Na-experience niya eh. Ang Diyos na nagpapala eh. Sa mga givers sa mission, sa mga givers sa gawain ng Panginoon. So yan. So by God's grace, we can give sincerely. By God's grace, we can give more than what is expected to us o from us. Totoo lang yan. Ako po'y, alam nyo, itanong na lang po ninyo sa mga, kay Sister Bita. Alam niya kung magkano lang natitira sa akin pagka binigyan sobre. Alam niya yun. Minsan nga, abono pa eh. Isang pastor, kulang ka pa 200. Bakit? Kulang ka sa commitment. Totoo po yun. Minsan na, pagka talagang napakaliit ang offering namin, naku po, pati commitment, wala nang nabigay, kulang pa ako sa commitment ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman eh. Nasa akin ang mga sobre. Hindi ko po tinatapon yung mga sobre. Ito, nakikita ba ninyo to? Lahat po ng binibigay sa akin kada linggo, ayan, ito yan. Lahat ng sobre ko na tinatanggap. Malalaman nyo kung magkano lang natitira kay Pastor Cornelio. Narito lahat. Nakalagay lang dito. Hindi ko tinatapon yan kasi kinukuha ko to, minemeditate ko. Pastor, bakit po minemeditate mo pa yan? Kasi makita ko yung blessing ng Diyos sa buhay ko.
Ito, natanggap ko ng 2,250. Tapos ring isa, natanggap ko 3,600. Eh di pinagpapala ako. O natanggap ko 3,800. O di ba, nalalaman ko, ay bless. Minsan ay ito, 2,000, 2,006. Minsan ay natatanggap ko saan ba yung meron akong natanggap ditong 200 pesos na lang? Ha? Di ba? Nakikita ko yung blessing ng Panginoon. So, ito yung mga sobre. Alam ng mga nagbibilang kung magkano lang natitira sa akin. Alam nila. Pero never ako nagsabing nagrereklamo ko. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi yung mga nagbibilang na yan, nagpipray din sa akin. Ang nagpipray, ang natanggap lang yung ganito. Ngayon, napakadali ko naman pakainin lang. Huwag na ninyo akong bigyan ng bigas, padala na lang niyo ko ulam. Walang bigas, ulam lang. Diba? Kaya ako tipid ngayon tipid ako sa kain. Kasi wala na akong bigas. Salamat nga kay Sister Norma Marcial, nagbibigay ng 25 kilos. Mga 4 na buwan o 5 buwan namin nauubos yun Yung 25 kilos na yan, kasi hindi naman po kami makuha, hindi na kami nagbibigas. Kapatid itong mga anak ko, ayaw kumain na ng bigas. Siyempre, hindi kakain ng bigas yun, dapat luto. Pero ibig ko sabihin, alam nyo, ito po, we can give through the grace of God. No, kung hindi po ninyo kaya magbigay, ask the Lord for grace. Kasi yan nasimula ng 2 Corinthians chapter 8. By the grace of God yan Yung giving talaga ay grace of God. Whether you give or you bring back the tithes, it is by grace of God. Kaya mo na ibibigay. Mantakin mo, halimbawa kayo, okay, tapatan lang tayo. Kayo pong matatagal na nagtatrabaho sa eskwelahan o sa isang company. Ano mga sweldo ninyo, kung di ako nagkakamali, pinakamababa na 5,000 dirhams. Pinakamataas siguro 12,000 dirhams. Magkano tayo yan? Compute natin, Ang hirap niya pagka nakita mo figure niyan. Atin lang ko compute na. Sige, 15 na lang. Sige, magsimula na lang tayo sa 8,000 dirhams. At saka 15. 120 divided by 10. 12,000 pesos kada month. Alam nyo, ang laki na po niyan 12,000 pesos kada month. Di-divide na lang natin yan 12,000 sa 15, di yan ay 800 dirhams. Kung sumusweldo ka pa ng 15,000, di 1,000 dirhams. Alam nyo, kung iisipin mo yung 1,000 dirhams, napakabigat na yan, bigay. Napakabigat ng ibalik yan. Pero paano mo na ibabalik? Okay, tanungin ko po kayo, paano nyo na ibabalik? Hindi ba truly by the grace of God lang? Nakakatuks kung yan ay bawasan na lang, gawin na lang 400 yan, 800 mo. 800 dapat ang tithes mo, gagawin mo na lang 400. O dili kaya, gagawin mo kawangga ka na lang sa 400 para hindi masyadong diba? Staggered ang bigay mo, tutulong ka dito, ganito, ganyan, bibigay ka ganito, ganyan, di staggered lang yun, hindi isang bigay na 800. Ang hirap kasi bigay 800, dami na nawala, 800 na nabawas agad sa iyo. Diba? Pero ninyo, through the grace of God, nakakapagbigay tayo. Huwag niyo sabihin sa akin ang tithes, hindi grace giving yan. Grace giving yan. Bakit ka mo? Sige nga, kaya mo bigay 1,000 ngayon, sumuweldo ka ng 15. Sige, bagay mo yung 1,000. Mahirapan ka. Sabihin ko kasi magdadoubt ka pa Diba? Misa pag nakita mo pa, hindi naman nagagamit na mabuti itong aming kuwan. Alam nyo, wala na kayong, ito, I tell you the truth. If you have given your tithes or bring back your tithes to the Lord, it is in the hands of the pastor. Ngayon, if he is not doing well with the offering of the church, he will be accountable for it. Ngayon, God will bless you. Diba? God will bless you. Okay, isang araw, makukuha din yan. Makukuha din yan, mahuhuli din yan. It will be unveiled. God will unveil that irresponsible handling of money by the pastor. Diba? Malalaman din naman yan. So yan, ito sabi ni St. Paul, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. It is truly by the grace of God. Kaya alam nyo, wag po kayong ngay matakot magbigay. Hayaan nyo ang Diyos ang gumawa sa buhay nyo. Huwag nyo panginayangan yung para sa Diyos. Alam nyo, sa Diyos yan, ibabalik lang natin. Hindi namang inyo yan. Actually,
napakalaki pang porsyento, no, ang naiiwanan sa inyo. What is left for you is a bigger percentage of what you have. Ang taki mo 10%, binalik mo sa Diyos. Magkano na sa iyo? 90%. Di ba? So 90%. How much is 90%? Pagka kayo may sweldong 10,000 dirhams, that is 9,000 pesos. Di ba? 9,000 dirhams. Malaki yun. So kung magbibigay ka pa, di ba? Siyempre, nasa atin yun eh. Ito lang po, tama din po naman yung sinasabi na if the Lord bless you financially, level up your giving. Wag yung level up your leisure. Minsan kasi pagka may pera, pinagpala ng Diyos, ang iniisip ay leisure. Ano ba yung mga leisure na yan? Travel dito, travel doon, bili ng ganito, bili ng ganun, di naman kailangan. Diba? Okay? So, level up your giving. Kasi bakit, Pastor? God Lord will level up your treasure also. Diba? Okay. So, isa pa, sa mga pastor naman, sa mga preacher, lesson number 3, there are levels of maturity in giving. Kaya we cannot expect naman mga pastor, Pastor Ben, Pastor Jake, at saka po yung mga preacher natin, na isipin natin that our congregation has same maturity when it comes to giving. That's why we need to preach the Bible, not giving, not every Sunday is giving, but preach the Bible and about how to grow in the faith, how to grow in grace, how to grow in God's love. Kanina, ang pinag-aralan namin dito ay God's guidance in true faith and in true love for the Lord. No? So God's guidance for the growth of your faith and in love, diba? So yun, turuan natin kasi the more we taught them or we teach them about God's word, the more they become knowledgeable about God, about who He is, about what He can do for us. So yun po. So ang ibig ko sabihin, let us always remember na the level of maturity when it comes to giving of our congregation is not the same. There are people na talagang they are not really matured enough to understand, bakit ba ako magbibigay sa Talay House Church? Bakit ba ako magbibigay? Hindi nila alam yon. So, hayaan lang ninyo. Huwag natin pilitin. Diba? Okay, halimbawa, bakit naman ako magbibigay ng first fruit offering? Diba? Alam nyo, yung first fruit offering, napakalaki ng itong church na yan. Nakita ninyo yan. Itong building ng Hagay na ito, first fruit lang yan. First fruit lang yan. Kaya lahat ng bibigay ng first fruit, meron dyan, bahagi. May bato dyan na naibigay sila, may simento dyan, may bakal dyan. Ayan, 8 years in the making yan. Pero okay lang. No problem. Alam nyo, may mayaman tayong Diyos, may malaki tayong puso, wala nga lang mayaman sa atin. Kayang gawin, may magagawa tayo. Just be faithful to the Lord. Okay? So yun po. So yun lang ang paalala ko sa mga pastor, mga preacher na let us always anticipate na there are people who are not really matured enough to understand all the giving. But through the process of time and through preaching, and learning about the truth of the Bible, they can be matured. One day they will give na. They will give na rin naman. Diba? Okay? Naintindihan po. Ngayon, Pastor Ben, Pastor Jake, if your leader is not matured in giving, paano magiging leader sa congregation yun? Kaya dapat yung mga leader, sila yung unang nagbibigay dyan. Diba? Sila yung una. Dapat sila yung pinamamarisa. Pag natanong alam niyo yung mga nagbibilang ng, ito lang paalala ko lang. Sa mga, okay, let us be honest. Okay, si Sister Jo Aplaon, Sister Bergie, alam nyo, pagka mga leader ninyo hindi nagbibigay sa mga giving, may tinatanong kayo sa sarili ninyo Wag natin, be honest. Tatanong, bakit si ganito, leader pa naman siya? Nasasabi natin yan.
Di ba? Kahit na anong gawin niyo, naiisip ninyo yan. Di ba? You are thinking bakit they are not giving faithfully. Pero leader, ha? That's why we must be careful ika nga getting leaders na hindi mo kasama Pastor Ben sa stewardship. Pabihira naman yan. Leader kasama mo yung nasa likuran mo tapos hindi naman pala yan masusundan ng mga miyembro. Di ba, Brother Bernard? Brother Bernard Atibo, di ba? Mahirap naman yan. Leader ni Pastor Bento. Pagkatapos nag-check nakita ni Sister Jo Aplao na hindi naman po nagbibigay itong mga ito. Ito sa totoo lang, mahiya naman kayo mga leader. Ang pastor ninyo ay lumilitaw na ang ugat dito sa gilid ng kanyang lieg. Pero kayo naman, chill lang, wala lang, di pinapansin. Pero dapat kayo leader, ha? Dapat kayo leader eh. Pastor Ben, allow me to say ito doon sa mga leader natin dyan, ha? Kasi ang hirap naman may leader ka, tapos yung mga leader mo, pinupulaan ng mga financial committee member dahil hindi nagbibigay. Diba? Naiintindihan mo yung sinasabi ko? Leader kayo. Ano bang ibig sabihin ng leader? Nasa harapan kayo, sinusundan kayo. Ano, sa kayo susundan sa hindi pagbibigay? Parang may problema kayo dun. May problema tayo dun. May problema tayo dun. Leader kayo eh. Sana hindi na kayo leader. Sana kayo yung mga common member na lang. Nakaupo dyan, nakikinig. Diba? Pero kung kayo leader, isa sa dapat gawain ng leader to lead. O dapat kayo leader. Sa kayo leader, sa preaching lang? Hindi. Leader kayo sa lahat ng bagay. Sa kabanalan, sa katapatan, leader kayo sa giving. No, okay, no problem. Kung wala kayong bigay, wala naman kayong sweldo, mag-pray naman kayo magkaroon ng hanap buhay. Diba? Ayun ang isang bagay dyan. Okay, so ganun din naman kay Pastor Jake, kay Preacher Edmond, kay Preacher Marco. Diba? Yun dapat. Leader is leader. Leader in stewardship, leader in all things. Especially in holiness. So yun lang po. Okay, may tanong ba kayo dun? Baka may pumiyok dyan. Okay, piyok. Sige, piyok. At kakausapin ko si Pastor Ben, tanggalin ka na, pumipiyok ka pa. Dapat kayo leader dapat hindi ka ganyan, dapat hindi ganyan ang leader, dapat kayo marunong kayong turuan. Leader should be teachable. Nabanggit na ni Pastor Cornel nito, mag-check na kayo ng giving nyo. Diba? Pastor Ben, tama ba ako mali? Pigilan mo na ako. Diba? Pigilan mo ako. Ayun, pag nagre-reklamo yung mga leader dyan, tanggalin yung pagli-leader. Ano yan? Preach lang tayo dito. Bakit hindi natin pinamumuhay? Ano ba yan? Si Pastor Ben siyempre, si Pastor Ben, di naman yung mapupulaan sa giving yan. Pero nakasulat lahat yan, ha? Ano? Ako gusto ko nga gaya yung mga sulat-sulat ni Pastor Ben, dito. Talagang isa pero ako naman meron naman kung talagang alam kong giving. No. Ako lahat ng dala ko sa bulsa ko, pang giving lang. Kaya walang pwedeng sasabihin sa akin, Pastor, meron po akong wala akong bibigay sa sister, brother, kasi pang offering lahat. Hindi ko naman pwedeng ibigay ang offering ko sa iyo. Lahat na nasa bulsa ko, pang offering lahat. Wala akong pera para pambili. Okay, naintindihan nyo? So, yun po. Kaya sana po ay Pastor Ben, sinabanggit ko lang ito kasi we are studying about giving, ano? And we should be a leader. Hindi lamang sa ibang mga bagay, kundi pati sa stewardship. Dapat kayo maging leader kayo. Okay? Kasi pagka ang mga leader sumusunod, madaling pasunurin mga miyembro eh. Diba? Okay? So, yun lang po. At kung may tanong po ba? O mayroong violent reaction? Pero ba? Wala po magtanong, Pastor Ano gusto magtanong? Magtanong kayo para maintindihan natin, di ba? Pero yan ay paalala ko lang sa inyo. Ano, let us be honest. Let us be sincere and faithful in our giving. Huwag kayong padala ng inyong mga pangangailangan sa buhay. Padala kayo ng mga emosyon ninyo. Ano, tandaan ninyo, God has given you responsibility. No, you are assigned to be a leader. No, you are assigned to be a preacher. You are assigned to be leader of this group, the young people's group, the bachelor's group.
check your giving, ha? Check your giving. Tingnan ninyo. Okay? Kaya hindi ako dumidirekta sa mga kapatiran eh. Laging kay Pastor Ben at saka kay Pastor Jake. Yung mga preacher natin dyan hindi ko pa napapadalan yan eh. Kaya lang naninimbang ako, hindi ko pa naman kayo masyadong kilala. Pero minsan susubukan ko kayo. Minsan ako nanunubok ng mga gusto kong hingan. Tingnan ko. Ako naman hindi magre-reklamo at wala naman akong sasabihin kung ayaw nyo magbigay. Pero the fact na kilala ko na si Pastor Ben at Pastor Jake, kaya ako sa kanila lumalapit. Bahala na sila. At salamat at nai-announce si Pastor Jake at meron nagbigay din, di ba? Salamat sa Panginoon. Pero ayaw kong lumapit kasi baka ma-misinterpret ako. Baka hindi pa kayo matured enough to understand me as a pastor who has been here for many years na. Alam naman natin, hindi naman ako nagbubulsa rito ng pera. Diba? Hindi ako nagbubulsa ng pera dito. Ako nawawalan ng pera sa bulsa. Pero nagbubulsa, hindi. Ako nawawalan ng pera sa bulsa. Kaya nga si TJ naging ganyan eh. Wala akong maibigay na pera dyan eh. Yan mo. Nagkulang oh. Hindi, joke lang anak. Hindi, joke lang yun. Pero siyempre, alam ng mga anak ko yan. Lahat ng pera ko para siyempre sa kanila meron akong binibigay pero hindi ganun ka. Siyempre may ministry tayo. So yun po. God bless. At tayo po ay, pag-pray po ninyo at May 4 to 5 pupunta kami ng Tanay, magsisimento kami. At sana nga mamit yung 120 bags. May 44 na. At salamat sa mga anak ko na magbibigay ng simento. Okay, so yun. Mga anak ko, masasabihan ko yan, pero yung iba hindi ko masasabihan. Ang mga anak ko kasi yan eh. Kaya sana kayo yung mga iba hindi ko masabihan eh. Hindi ko mahingan. Yung mga anak ko mahingan ko yan. So yun po. Sige po, at tayo kung walang tanong mag-pray. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for this lesson. May you guide each and every Christian in CBCMMI ministry. At Lord, I'm praying that all the leaders, together with the preachers and our pastor, Lord, will be truly a leader of those who are in the congregation. Kasi people need somebody that will lead them. And they need people that follow the Lord and the Lord bless them. Gusto po nilang makita yung mga pinakpalang leader dahil alam nila na they are faithful in stewardship. They are faithful in serving you and loving you. Lord, help them. Help each and every one. And I'm praying for ECBC Binalonan, for their needs. Later after our gospel hour, we will be meeting. I will be meeting with the deacon and all the leaders to discuss about how much we can give to Binalonan. And also, Father, I'm praying for ECBC Florida Blanca and Satanay House Church and also to Switzerland, Lord. I'm praying that you will help us, Lord, to cheerfully give and trust you that you are our God who promise us that if we give bountifully, we will reap bountifully. You promise us that if we seek your kingdom and your righteousness, all our needs will be added unto us. Salamat po, Panginoon. Help us, Lord, to be faithful. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po and God bless you. Salamat. Thank you. Thank you po, Pastor. Rinig ba? Okay. So, as we have heard the exhortation from God's Word, diba? About giving, shall we stand up as we go to our offertory and sing our doxology, praising God from whom all blessings flow. Let's sing our doxology. Good. Pwede bang pa-display? So, as we have heard, ulitin ko po, as we have heard the exhortation in giving, diba? So, let us go to our offertory. And let us sing our doxology, praising God, from whom all the blessings that we have flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures
Tayo po ay pumikita at manalangin. O dakilang Diyos, manaming banal, manaming mga pangyarihan, kayo nga po, Panginoon, ng dakila sa lahat sa aming Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga biyaya niyo, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Una sa buhay, pisikal, at pangalawa sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na pinagkaloob sa amin. Gayun din, Panginoon, salamat sa mga blessing, mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob nyo sa pamagitan ng katalinuhan, kalakasan, mga trabaho, Panginoon. At Panginoon, sa ganoon paraan ay kami patuloy nyong binibless, especially sa mga pangailangan namin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, kami dadako sa aming pagbibigayan ng aming mga tithes and offering giving. Dalangin namin, Panginoon, na i-bless nyo po ito, na magamit sa ikalalago, Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, sa mga support, sa mga missionaries, Panginoon. Kayo nawa, Panginoon, na magpala dito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, patuloy na kami nawa, Panginoon, ay inyong ang pagpalain ng inyong biyaya na kung saan lalo naming naintindihan sa aming pag-aaral ng Sunday School, Panginoon, yung it's only by your grace kaya kami nakakapagbigay. Kaya salamat po, Panginoon, dito, Panginoon, na patuloy, hindi lang, Panginoon, pinansyal na biyaya ang ipagkaloob niyong patuloy sa amin. Pagkos, Panginoon, bigyan niyo kami ng biyaya na magkaroon kami ng pusong tapat, Panginoon, na kung saan ay kahit gaano man itong kalaki or kaliit, especially sa mga malalaking bagay na nagiging mahirap sa bawat isa sa amin na ipagkaloob, dalangin namin, yung biyaya niyo, Panginoon, ay maging sapat pa at nang ito, Panginoon, ay maibigay namin ng bukas palad sa inyo, Panginoon. Kayo sa inyong lahat, Panginoon, na nanggagaling, gamitin yung bawat isa sa amin na maging channel, Panginoon, sa mga gawain mo. At patuloy na kabanalan niyo, Panginoon, ang manguna sa amin. Maraming salamat, O Lord. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan sa salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen and amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. As we have heard great things from God's Word, before we depart, let us sing the last stanza of praising, giving God the glory. Let's sing, "To God be the glory," the last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. What a wonderful truth that we have learned from God's Word this morning. And as we go for our dismissal, para magkapag-break na po tayo,
Let's call one of our brethren from Zoom, Preacher Edmond, to close us in prayer as we depart and as well as we have our breakfast. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito sa isang napakagandang pagtuturo ng aming senior pastor, Pastor Cornelio, about giving, Panginoon. I pray God na maunawaan po namin at kahit sa buhay po namin ang pagbibigay na mayroong kagalakan at katapatan po sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kayo po gamitin niyo maging pagpapala sa aming mga leaders, sa aming mga pastors, Panginoon, every members, Lord God, to have the heart to support the ministry and be a blessing, Panginoon, to the church. Salamat po, Panginoon, dahil tunay po na kayo po ay hindi po nagkukulang, Panginoon, sa amin. Salamat po sa iyong katapatan, sa walang sawang pag-ibigay, Panginoon, sa aming mga pangailangan. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at pinasalamatan at inyo rin, Panginoon Diyos, paspasan ang pagkain at pagkasaluhan ngayong umaga at ihanda ang mga kapatiran, Panginoon Diyos, sa buong araw na pananambahan. Pinupuri ka namin, Diyos. Ito yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, you are dismissed and you pwede na po kayo mag-break. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa Naga. Binabati ko po kayo dyan.